Nag-ikot sa mga ospital sa Metro Manila ang Department of Health o DOH para tiyaking sapat ang mga kagamitan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasyente ngayong bagong taon. Nagbigay rin sila ng babala sa publiko sa masamang epekto sa kalusugan ng usok mula sa mga paputok. Narito po ang aking report. Ang isang gabing pagpapaputok ng ipinagbabawal na plapla habang buhay raw na pagsisisihan ni Mark Jason Samin. Mula kasi sa kanyang pagpapaputok, nadali ang kanyang mga mata at kung hindi siya mauoperahan, posible siyang tuluyang mabulag. In this case, he has several problems. Isa, pumasok sa mata, nagkaroon siyang retinal detachment. Kung ma-detach yan, para siyang carpet na wala sa lugar, hindi na nakakakita. So you have to attach it. Ang kaso, mahal ang operasyon. At hindi ngayon alam ni Mark Jason kung saan kukuha ng panggastos. Sisiniw talaga ako pag nagpaputok ako. Mata rin ang napuruhan kay Alexis Tionloc nang sinubukan niyang itayo ang tumagilid na fountain. Hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. Mula sa pinakahuling tala ng Department of Health, may 173 ng biktima ng paputok. 2 sa mga ito batang naputulan ng kamay. 69% naman sa mga biktima na dali ng pikulo. Kung ikukumpara sa fireworks-related incidents sa parehong panahon noong salubong sa 2014, 42% mas mababa ang naitalang bilang ngayon. Pero ang DOH ayaw pa kasiguro. But for us, it is still not acceptable kasi meron pa rin tayong 6 na naputulan ng kamay at dahil. Ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon, inikot muli ng health officials ang ilang ospital sa Maynila, tulad ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center at Philippine Orthopedic Center. Sa East Avenue Medical Center, inilagay na sa emergency center ang 4 na operating rooms. May hiwalay rin na lugar para sa mga bata at sa matatanda. Sa paligid nakalatag ng protective equipment para sa mga doktor at nurse, panghugas ng sugat, maging mga itlog na pang first aid sa mga makakaluluwa ng paputok. Nakahanda na rin at syempre bago gamitin ay isa-sterilize muna itong mga kagamitan na ito for extreme cases. Gaya halimbawa, pasintabi po sa mga nanonood, no, yung mga kinakailangang putulin yung mga buto di kaya yung laman. Gaya halimbawa, itong bone saw o lagari. At meron din itong giggly wire naman. Pareho po siyang pamputol ng mga buto. Meron din tinatawag na basic cutter. At ito naman po ay yung tinatawag na bone file. Ang concept nito parang katulad dun sa nail file, panlinis ng mga kuko. Pero ito naman, para sa mga buto natin, para hindi manatiling sharp yung edges ng buto bago isara yung laman. Baka kasi akala nila simpleng hugas lang o simpleng alcohol lang ay pwede na, hindi. Lahat pa rin ng firecracker injuries kailangan makita pa rin ng doktor. Pero hindi lang daw ang sugat mula sa paputok ang kailangan bantayan. Dahil malayo ka man sa putukan, posibleng sa ospital pa rin ang bagsak mo kung makakalanghap ka ng labis na usok mula sa nasunog na pulbura. Wala ho talagang effective means na maiiwasan natin yung epekto ng usok ng mga paputok. The most effective really will be hindi na ho tayo magpaputok. Kaya isa pang paalala ng DOH, magtakip din ng ilong at di lang ng tenga kapag nagkakaputok ka na. Pwede naman gumamit ng kahit na maliit na tuwalya or lavacaro, bimpo na pwedeng itakip sa ilong hanggang sa ilong at bibig at basain ng konti para presko naman ang pakiramdam. Ayon sa isang pulmonologist, hirap sa paghinga, sipon, ubo at paninikip ng dibdib ang pwedeng abutin kung makakalanghap ng usok mula sa paputok. Maaaring sila ay atakihin, no, ng kanilang mga hika at ng hindi kakayanin ng mga regular na gamot nila kung hindi maaaring madala pa sila sa ospital. Ang numero 1, pananggalang, pagsasara ng mga bintana at pagbubukas ng ventilador para umikot ang hangin sa loob ng bahay o kwarto.